Yun, purihin muli ang ating Diyos sa umagang ito at yun, nakatala tayo sa ating gawain. At purihin din ang Diyos sa aking buhay, sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pagkilos niya sa aking buhay at sa mga taong nakapaligid sa akin. At tayo ba'y handa ng makinig? Amen. So, pero bago yun, may tatanong po muna ako. Mag-survey lang po muna ako. So, sa scale na 1 to 10, with 10 being the highest, saan kaya, kung i-score natin yung ating pagsamba sa ating Diyos, ano kaya ang score ang ibibigay natin? Nasa 10 ba tayo? Nasa pasang-awa ba? Nasa 5? So tayo nakakalam. Amen, tayo nakakalam na, right? Pero, ang sinasabi sa atin ng ating Diyos, tayo buhay, bawi. Nakabawi tayo sa ating Diyos. So muli, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Kasi buhay tayo, may pag-asa, may pagkakataon. Yung mga nakaraan natin, kung masama ang ating, kung hindi maganda ang ating performance or pagsamba sa Diyos, bawi. Bawi siguro tayo. At kung nakinig tayo sa mga past na mga pag-preach ng ating mga preachers, napansin ba natin kung ano yung pinaka-tinutumbok ng mga preachings? At hanggang ngayon nakita ko, hanggang kanina, talagang nais na ng Diyos na buksain yung ating mga flesh. Amen po ba? Amen. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatang Living by Grace in the Present Times. Sige, next slide po na. So, bago natin simulan, hinahingaan ko mong lahat na tumayo at sino mo? Niron. Pangunahan tayo ni Brother Niron sa pagbabasa ng Titus chapter 2 verse 11 to 12 bilang ating reference verse. Alright. Lahat po tayo ay magsitayo at sabay-sabay po natin buklatin ng ating Biblia sa Tito chapter 2 verse 11 to 12. Sabi po dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makaluman at mabuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat. Amen. So madali tayong manalangin. Amang Diyos sa mga Panginoon sa lahat, muli narito kami at handa po kaming makinig ng iyong mga salita. Pagpalaan niyo po kami ang bawat isang naririto at kami po, Panginoon, itulungan ninyo na buksan ang aming mga pandinig at buksan ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan sa inyong mensahe, Panginoon. Pagbulayan namin ito, mag-focus kami rito, lahat ng distraction sa paligid ay pagtagumpayan namin, Panginoon, na malagpasan at kami, Panginoon, ay tumingin sa inyo, makinig sa inyo at siyasatin namin ang aming mga sarili, O Diyos. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan ng gawain. Kaya muli, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain na iyong dala, Panginoon, ang saluhan niyo yung pagkakataon niyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyo namin binibigay ang mataas na papuri para nga pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Titus chapter 2 verse 11 to 12. Kung meron kayong Bible app, YouVersion, yan yung devotional verse nung Saturday or Friday. At nakita ko yan. At nakalagay, for the grace of God sa English, NASB version. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age. Mga kapatid, in the present age. Kailan yung present age? Ngayon, right? Ngayon, mga kapatid. Ibig sabihin dito, kailangan nating siyasatin kung sino tayo ngayon. Siyasatin din natin yung paligid natin ngayon. At sinasabi rito na alalahanin natin yan. Ano ba yung ngayon? Ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Ano kaya yung kalagayan natin ngayon? At tinutulungan tayo ng mga verses na yan
para magkaroon tayo ng magandang assessment. Para maagawa tayo ng bagay na nakakalugod sa Diyos. Pagka sinubukan nating pagbulayin yung kanyang mga salita na yan. So, next slide. Ang objective natin ngayong oras na ito, for us to have a clear understanding that salvation brings transformation. And transformation is one of the effective ways to glorify God in others. To be prepared for the second coming of Christ. Kasi mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, alam mo, napapansin ninyo, ako na naman ang preacher. Ibig sabihin, isang buwan na naman ang lumipas. At ibig sabihin, mabilis na ang oras. At kapag mabilis ang oras, sign na yan na babalik na si Jesus Christ. Amen? At kung tayo sana ay nagbabantay sa ating paligid, nakikita na natin, the devil is busy. Busy na ang devil. At ma-assess natin yan, na kung talaga bang gumagawa ang kaaway, ngayon, siyasatin natin, ano ba yung pagsamba ko ngayon? Mababa ba yung score ko? Kaya ako tinanong kanina, kung mababa yung sa tingin nating antas ng pagsamba natin, yun na isa sa mga palatandaan na the devil is busy. Pero mga kapatid, kung tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, at kung tayo patuloy na nasasaktan ng salita ng Diyos, ibig sabihin yan, ang Diyos hindi sumusuko sa akin. Amen? Kasi mas maganda na nasaktan ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin yun, nakinig ka. At ibig sabihin yun, yung flesh na nasa inyo, nasa atin, pinupuksayan ng salita ng Diyos. Kaya masakit. Pero, kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito yung mindset natin. Buhay yan. Mga kapatid. Diba, sino dito naranasan ng magutom? Pakita sa mamay. Anong nangyayari kapag gutom? Sakit mahina. Masakit ulo, mainit ang ulo. Lahat, diba? Isipin natin, what if yung spirit natin ang gutom? Paano na, di ba? So, praise God, pinapakain tayo ng Diyos ng kanyang salita. So, ito yung kailangan natin. Buhay, di ba? Buhay. So, kahit na minsan, kung magutom man yung physical natin, wala namang kaso. Basta yung spiritual natin busog. Okay, yun yung pinaka-okay sa lahat. At napapansin natin na yung flesh talaga, talagang parte ng buhay natin. May laman pa rin tayo kasi nabubuhay pa rin tayo sa laman. At meron tong mga katulad nga ni Sister Ellie kanina, may mga gusto to na kontra ang ating spirit. Pero ang sabi naman ng Panginoong Hesus, yung flesh ay beatable. Ibig sabihin, kayang talunin. Okay? Yun yung good news doon. Kaya siyang talunin, sabi nga ni Jesus Christ na pagtagumpayan ko ng earth. Lahat ng pagsubok na yan na darating sa atin, beatable yan. Kayang talunin yan. Siyempre, anong sekreto? By the grace and power of God through Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili ngayon, may mga problema ba kayo ngayon? Sitwasyon ngayon na masakalap, beatable yan. Kayang pagtagumpayan yan. Okay, basta tayo magtiwala sa Diyos. Ngayon, ang objective natin, magkaroon tayo ng clear understanding na yung salvation, yung kaligtasan na ating tinanggap, yung grace, yung habag ng Diyos, is binabago tayo. Kasi, kailangan nating i-assess yun kung yung nagbabago na ba talaga tayo. Kasi, paparating na si Jesus Christ. Kailangan natin maging ready sa pagharap sa Kanya. At, syempre, ang laki ng pakinabang ng Diyos sa isang tao na nagbabago yung buhay kasi nag-glorify yung God sa pamagitan niya. Mapapapraise the Lord ka pag may nakita kang mabuting tao. Di ba? So, yun. So, next slide. So, yun. Sa ating binasa kanina, sa Titus 2, chapter 2, verse 11 to 12, ang unang puntos natin, the appearance of grace. Yung parteng, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. So yan. Sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Next slide. Point 1a. What is grace?
No, parang bumalik tayo sa basic. Ano ba yung habag? So the grace is God's unmerited favor. It is a gift we don't deserve but freely receive. Basahin natin yung Ephesians 2:8-9. Alam ko, gas-gas na ng verse na to. Sige. Efeso. Mga taga-Efeso chapter 2 verse 8-9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. So yung grace, katulad yun ng pag may nakita kang pulubi sa daan, nagbigay ka ng barya. Di ba wala ka naman siyang ginawa sa inyong mabuti? Pero dahil nakita mo yung kalagayan niya, naawa ka, nagbigay ka ng barya, nagbigay ka ng pagkain. Ganyan din sa Diyos. Wala naman tayong ginawang mabuti sa Diyos, kaso nakita niya yung kalagayan natin. Nakita niya na tayo ay kawawa. Kasi, mapupunta tayo ng impyerno eh, dahil sa ating mga kasalanan ginawa. So, hindi siya nagbulag-bulagan. May ginawa ang Diyos. Through Jesus Christ, napako siya sa krus, hinako lahat ng kasalanan natin, para pag tayo sumampalataya kay Jesus Christ, hindi na tayo mapapahama. Naawa sa atin ng Diyos. Kaya, hindi natin ipagmamalaki ang kaligtasan natin sa ating mga sariling gawa. Ano ibig sabihin nun? Mas makakapaglingkod tayo magaan sa loob. Kasi kung i-base natin sa ating performance ang kaligtasan, hindi yan papasa sa Diyos. Kasi nga, ang kautusan, hindi talaga nakakapagligtas. Ang kautusan ay binigay para i-verify ang kasalanan. Hindi natin pwede kasing sabihin, Lord, ito ginawa ko, bibilangan mo lahat yun. Ang kasalanan mo ay nananatiling naka-record. Kumbaga parang sa korte, hindi mo pwedeng sabihin na, oo, may kaso akong pagpatay. Pero hindi nyo ba nakita, nag-donate ako ng 1 million sa charity? Pwede ko bang ikatwiran yun para hindi na ako parusahan? Sadly, no. Hindi natin pwedeng ikatwiran yung mga mabuti natin gawa. Unless merong magbayad ng parusa sa atin. Merong umako nun. At walang iba kundi si Jesus Christ. So hindi natin ginawa ang kaligtasan. Kaya tayo, pag tayong magiging mahihain, huwag tayong sumuko. Palagi tayong pumunta sa church. Palagi nating kausapin si Lord. Kasi yung kaligtasan, si Jesus Christ ang gumawa niyan. Huwag ka nang mahihiya, makasalanan ka, oo nga, alam na ng Diyos yan. Kaya nga, niligtas eh. Kaya nga, ngayon, magkakaroon ng damdaming masidhi sa Panginoon. Talagang mapupuri ka sa Diyos. Diba? Kung pagbabasihan mo yung mga performance mo noon, or hindi pangit ng performance na salita, pero yun muna yung sabihin natin na word ngayon. Pangit yung mga pinakita mo sa Diyos noong mga nakaraan. Alam na nga ng Diyos yan eh. Pero ano ba yung totoo ngayon? Buhay ka. Diba? Buhay ka. Yun, simple lang. Alam niyo na nga ng Diyos yung ginawa mo, makasalanan ka na. Nagkulang ka na ng maraming beses sa Lord. Pero ano yung pinakita sa'yo ni Lord ngayon? Buhay ka pa rin. Ang buhay na yan ay palatandaan ng habag. At ang habag na yan, mas ginawa pang solid ng Panginoon yung habag na yan through Jesus Christ. Hindi ka lang niya binuhay, mayroon ka pang buhay na walang hanggan kay Jesus Christ. So, yung grace na yan, palagi nating isipin sa panahon na ito. It's not about our performance, but it's about the grace of God. Yun yung salvation. Kaya ngayon, magkakaroon na ng bunga. Diba? Mas maganda yun. Hindi ka pupunta sa church para magbawas ng kasalanan. Amen? Hindi ka tulad ng iniisip ng ibang mananampalataya ni Kristo, nakabase sa mga sakramento, magpepenitensya, may panatang marubdog, bawas na yung kasalanan mo. Kaso hindi doon nakabase yung kaligtasan. Nakabase yan sa ginawa ni Jesus Christ. At ang good news sa atin, yung ginawa ni Jesus Christ sapat para iligtas tayo. Kaya sampalatayanan natin si Jesus Christ. Amen po ba? Amen. And so yun.
Okay, hindi na natin magkakasihan yung gawa natin, ha? Magkakaroon na tayo ng confidence niya, no? Harap sa Panginoon. At kaya lalo natin siyang makikilala, kaya lalo tayong mag-worship, kaya lalo tayong sasamba, kasi tignan niyo yung ginawa sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi katulad ng ibang Diyos-Diyosan. Di ba? May ibang aral dyan. Maliligtas ka kung gagawin mo to. Papagawa sa'yo na may nakapagod. Mag-aaksaya ka pa ng pera. Ang Diyos, walang siningil, walang hiningi sa atin, ni piso. Ang hiniling ng Diyos, ang gusto ng Diyos, put your faith in Jesus Christ. Parang ginawa ng magnanakaw sa krus. Diba? Libre. At syempre, panghawakan mo mga kapatid, yung kaligtasan na yan. At dyan mo, ayun yung magiging paghuhugutan mo ng lakas para ka patuloy na maglingkod sa Diyos. So yan ang God's grace. Sige, next slide nga natin. At yun, yung grace din, it is fully revealed in Jesus Christ. Basahin natin yung John 1:14 and 17. John chapter 1 verse 14 to 17. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhati, ang tunay na kanyang bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, sinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit kaysa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Amen. Yun. Diba si Jesus Christ? Punong-puno ng kagandahang loob. Ang ganda ng loob ng ating Panginoong Jesus. Puspos siya nun. Ang dami niya nun. Tayo, nagkakaroon din tayo nun minsan, di ba? Nagmamagandang loob. Kaso, minsan lang siguro. Pero ang Panginoong Jesus lagi siyang may kagandahang loob. Di siya naubusan. Basta ang gagawin natin, buong puso tayong humingi nun. Diba? Diba napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya yan, kagandahang loob, ang Panginoong Jesus, ang pinagmumulan niyan. Kaya nga tayo ngayon, nagkakaroon na rin ng pagmamagandang loob sa iba, kasi ginawa rin sa atin ng Panginoong Jesus yun. Amen. Amen? Yun. Praise God, may nag-a-affirm, no? May sumasang-ayan. So yan ang kagandahang loob ng Diyos, at huwag natin yung pawalayin sa ating mga isipan ngayon. Kasi napapansin ko yung tao ngayon naka-base na sa ating mga performance. Lalo na yung worldly. Napapansin natin ngayon, busy na lahat kung paano magkaka-income eh. Pero okay lang naman, pero natutuon na kasi doon lahat. Natutuon na sa pera, sa career, lahat ng bagay. Wala na, nakakalimot na sa Diyos. At sadly, the Christians also affected. Naapektuhan, na-influential. Pero yun nga, dahil natukoy na natin yung problema, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung pagsamba natin sa Diyos na-apektuhan, kasi nabubuhay tayo sa mundo na to na kung saan hindi libre ang lahat. Diba? Pag wala naman tayong ginawa, tayo ay tamad. Anong ulam? Diba? Ganun tayo. So, paano natin iyakan yun? Siyempre, una sa lahat, huwag natin aalisin yung pag-worship natin kay Lord. Yun yung pinaka-the best. At hayaan na natin ng Diyos ang magturo at gumabay sa atin kung anong gagawin natin. Huwag lang natin wawalain yung relationship natin sa Kanya. Palagi natin gawin 10 out of 10 yung pag-worship natin kay Lord. Kasi lahat naman ng pagsisikapan ng tao, mawawala rin naman yun. Diba? Lahat ng itatayo ng tao, bahay, trabaho, career, lahat naman tayo. Haharap pa rin sa hukuman ni Lord. At lahat ng yan na itatayo sa earth, mawawasak naman yan. Kaya ang huwag nating wawasakin is the temple of God na nasa puso natin. Yun the best na ating gagawing solid. Yun.
Pero hindi naman masama na mag-work syempre. Basta huwag na natin pawalayin si Lord sa ating mga buhay. So yan, grace of God, palagi natin pangawakan. At the next slide, ayun, point 1b, the universal offer of salvation. Salvation is for all people, and it is available to everyone, regardless of background, but must be received through faith. So yan, lahat ng tao gustong iligtas ng Diyos. Ang problema, hindi lahat ng tao gustong maligtas ng Diyos. Kasi hindi tinatanggap. Kailangan kasi magpatanggap. Pero tayo ba tinanggap natin yan? Amen. Ang kaligtasan ng Panginoon? Amen. So kung tayo, tinanggap natin yun, tayo ay ligtas. Pangawakan na lang natin mga kapatid, no? Kasi ang natitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Tama? Okay, wag tayong suko. So lahat, available yan kahit sino. Ano man ang kasarian. Kahit pa dinagdagan nila yung kasarian, gusto pa rin sila yung ligtas ng Diyos. Yung dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima. Okay lang, welcome pa rin kayo, maligtas ng Panginoon. At yung kaligtasan para sa lahat. Minsan tayo, minsan iniisip natin hindi ligtas yung iba. Gustong iligtas yan ng Panginoon. Diba? Minsan tayo, kung umiiran yung laman natin, nagagalit tayo sa iba. Ayoko maligtas yan. Nagkakaroon na tayo ng bias. Pero ang totoo, mahal yan ng Panginoon. Kaya matututo tayo i-approach ang bawat isa na hindi bias. No? Hindi dahil sa minabapala tayo sa kanila, hindi dahil iniisip natin mahal sila ng Diyos. Kahit nagalit tayo sa kanila. Tama? Tama ba yan? Yung galit na yan, galit kay flesh kasi yan. Pero kung spiritually filled ka, meron kang self-control. Tama? Meron kang pag-ibig. Tama? Yun kung meron Holy Spirit. Pero, kung wala, syempre, puro negative emotions ang iyong mararamdaman. Pero kung spiritually filled ka, magiging hopeful ka sa ibang tao. Iisipin mo, ang taong ito, hindi ko babatuhin, hindi ko husgahan. Ako ay hindi perfecto. Pero what if iligtas yun ng Panginoon? Pwede mo siyang ipag-pray, kausapin mo, share mo ng Word of God. Huwag mong papairalin yung selfishness. Kasi, nakita mo, nagalit ka sa kanya. Kunyari, yung galit na, kunyari, may kinagalitan tayong tao, hinusgahan mo na agad. Mali yun, diba? Tapos, yung kaligtasan pa na para sa lahat, ipagkakain mo sa kanya. Kasi yung iba, hinusgahan mo pa, hindi ka mapupunta sa langit. So, something wrong na gawin natin. Kasi ang gusto pala ni Lord, lahat yan maligtas sa Kanya. So tayo, hindi, alam naman natin na ang puso natin ay deceitful yan, mapangling lang yan. Yung mga nararamdaman yan, hindi palaging 100% tama. So, balik tayo dito. Ibig ng Diyos, lahat ng tao ay mahal na matotoan. Gusto niya lahat ng maligtas. Bakit ko gagalitin itong tao? Ano bang magagawa ko? At isipin natin, ano bang magagawa sa atin ng ibang tao kung nasa atin ng Panginoon, di ba? Kung tayo ay ligtas na, ano bang makukuha sa atin ng ibang tao? Di ba? Wala naman na. Mga material na bagay, alam na nga natin yan. Mawawasak yan, hindi naman na yung magtatagal. So yun yung ating pakaisipin, salvation is para sa lahat. Sabi dyan sa Titus yan, ha? Balikan nga natin yung Titus. Chapter 2, verse 11. Sabi rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, ayan, sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, wala kang papanigan, wala kang kikilingan, wala kang tatangkilihin. Lahat pala ng tao mahal ng Diyos. At syempre kasama ka dyan. Kasama din yung pamilya mo. Kasama din yung mga kapitbahay. Hindi kayo magandang relasyon sa isa't isa, ito na ang pagkakataon. Ito na yung chance mong makibahagi sa pagtitiis ni Lord. Diba? Kasi si Lord nagmamahal, hindi rin siya mahal. Kaya gagayahin natin yun. Kahit hindi rin tayo mahalin, at least, ginagaya natin si Lord Jesus Christ. Diba? Napakagandang maging kagaya ng Jesus Christ. Yun. So, yun. Next slide. Next slide. So, ang question dito, ngayon,
talaga bang tinanggap natin ang habag ng Panginoon? At kung totoo yan, paano ka nabago? Kasi yung tinitingnan. Kung talagang tinanggap kasi natin si Jesus Christ, mayroong changes talaga. At tayo ang makakasagot niyan. Kung medyo nag-aalangan tayo sa sagot, eto nga, buhay ka pa, mga kapatid. Mahal ka ni Lord, meron kang pagkakataon. Siya sa atin mo yung sarili mo, huwag mong hayaan na nakatenga yung sagot mo dyan. Huwag mong hayaan na uwi ka tapos yung sagot mo dito, yes or no, 50-50, as wala kang gagawin, di ba? Pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon, grab mo na yan. Kasi hindi natin alam kung kailan maubos yung pagkakataon kasi na binibigay sa iyo. So yan, next, point 2. Grace instruct us to say no to. So sabi, instructing us to deny ungodliness and worldly desires. Say no to ungodliness and worldly desires. Next slide. Point 2a. Grace is a teacher, not a license to sin. Kasi some believe grace means we can live whatever we want, however we want, but through grace teaches us to turn away from sin. Basahin muna natin yung Romans 6:1-2. Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ano ngayon ang sabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamuhay sa pagkakasala? Amen. So, di ba sabi natin, punong-puno ng kagandahang loob ng Diyos. At pinairal niya yun kasi naawa siya sa atin. Ngayon, yung iba mag-iisip ng ganito, gagamitin ko yung logic na yun. Ibig sabihin pala, pag mas mukha akong nakakaawa, mas kaaawaan ako ni Lord. Ibig sabihin, pag mas marami akong ginagawang kasalanan, mas kakaawaan ako ni Lord. So, mali yun. So, yung grace, yung habag ng Panginoon, hindi yan para i-access mo pa yung maraming kagandahang loob ng Diyos. Mali yun. Kasi, kagaya nga ng turo, ang grace ni Lord, binabago ka. No? Diba? Kasi sa atin mo yung sarili mo dati. Ano ka ba dati versus ano ka ngayon? May pagbabago ba? Kung iniisip mo na, kahabagan naman ako ni Lord, pwede naman ako humingi ng tawad through prayer. Acts, adoration, confession. Magko-confess lang naman ako eh. Patatawarin na ako. Maling aral yan. Hindi tayo tinetolerate ni God na magkasala pa. Kagaya ka kanina, sabi sa babaeng nangangulan niya, umuwi ka na at huwag ka nang magkasala pa muli. So, ang tinuturo sa atin ng Diyos, di ba mag-repent? Amen po ba? Amen. So, nakikinig pa ba ang lahat? Amen. So, yan. Ang gusto sa atin ng Diyos ay mag-repent. Tandaan natin yung word, repentance. Ano kaya nang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala? Porke anak na tayo ng Diyos? Daddy na natin si Lord? Daddy God? Kapatid natin si Jesus Christ? Di ba? Hindi. Verse 2. Next nga natin. Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Kaya na natin yan. Paano pa tayo mamuhay sa pagkakasala? At yung kasalanan nga, nagbubunga ng kamatayan. At pagka-imperno, di ba? O paano na pa natin yun magugustuhan? Pag tayo talagang tinanggap natin yung habag ni Lord, yung masarap ang bawal, hindi na natin isasabuhay, di ba? Yung masarap ang bawal, hindi na masarap ang bawal sa atin ngayon. Kaya tayo, mag-iiba na. Diyan na tayo, iniba na tayo ni Lord, di ba? So yan. So yung grace, sabi pa dyan, instructing, ibig sabihin, training yan. Ibig sabihin yan, discipline. Ibig sabihin yan, guiding. Ibig sabihin, tinetrain ka, dinidisiplina ka, ginaguide ka ng grace. Hindi siya parang wala lang. Aktibo siya na binabago tayo. Okay? Yung grace ng Panginoon, hindi ka para iligtas lang, tapos okay na, magpatuloy ka na sa pagkakasala mo. Hindi po yan ganun Yung grace, yan, aktibo siya. Patuloy tayong binabago araw-araw. Yan yung grace. At kung hindi tayo binabago niyan, kung walang pagbabago sa atin, it means wala ang grace ni Lord sa buhay natin. Yun yung palaging pinapaalala. Kaya palaging chine-check up dito, tayo ba iligtas na ba talaga? Kaya nga palaging tinatanong, tayo ba tinanggap na natin si Jesus Christ talaga bilang Lord and Savior? Kasi kailangan talagang tanongin yan.
Kasi may mga hindi na nagtatanong ng ganyan, kaya wala na. Hindi na nila na-check up yung sarili nila. Diba? Hindi na na-check up, wala na. Pinabayaan na sila eh. Kaya ibang mga pastor, hindi na na-check up yung mga ganyan eh. Okay na sa buhay nila kasi. Yung mga members nila, wala na. Bayaan mo na, nag-judge lang naman yun eh. Wala na, hindi na nagtuturo ng masakit. Kung paano ma-assess yung mga problema natin na may mga laman na pala tayong natotolerate natin eh, hindi natin alam. Tapos hindi pa ituturo yung masakit na salita. Paano magagamot yan? Diba? Harap ka kay Lord. Hindi mo pa nalaman yung mga kasalanan ginagawa mo. Diba? Na-tolerate mo kasi walang nagsabi sa'yo na bawal yan. So, kaya nga tayo, check up. Hindi para gisahin tayo. Para bangunin tayo, mga kapatid. Sasabihin ng mga nakatayo dito, tayo ba, sumampalataya na kay Kristo? Sabihin natin, minsan tapos. Pero okay lang yan. Para pag-isipan mo yan eh. Para nga ipag-pray mo na yan. Para nga maging chance mo na yan. Na igagrab mo na yan. Para ano nang gagawin mong next? Diba? Gusto mo gawing solid na yung pananampalataya ako. Eh di maglilingkod ako. I will make sure na ligtas ako. Ba? Mas gagawin ko yung kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng flesh ko. Kasi palagi na lang, every Sunday, sagot ko, hindi na ako makasagot ng, hindi ko mataas ang kamay ko. Diba? Sino dito ligtas na hindi mo mataas yan? Hindi ka makasagot ng oo ng malakas. Hindi mo kayang tumayo dito. Ako ligtas, hindi mo kayang gawin yun. Kaya ngayon, binibigyan ng pagkakataon, di ba? Ako nga, para sa akin yun, para sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord. Pagkakataon, binibigay sa atin si Lord. At syempre, ang magandang balita dito, mahal tayo lahat ni Lord. Kasi narito tayo sa kanyang kawan. Yun yung, hindi gating. Ang puot ni Lord para lang yun sa mga walang pananampalataya kay Kristo. Pero kung tayo talaga namang sumampalataya kay Kristo, ligtas tayo at wala na sa atin ang puot ni Lord. Pangawakan natin yan. At kung alam yung mga pag-uulang natin, i-assess natin. Ibigay natin kay Lord yan. Hayaan natin si Lord tumulong sa atin, the Holy Spirit guide us. At tignan nyo, maging okay na yung, tataas na yung yung score natin sa pag-assess natin sa pagsamba natin. Yun yung maganda, no? Nababago tayo every day. Yan, ini-instruct, dinidisiplina, gine-guide. Kung ano man yung pag-uulang natin, pagkakasala natin yung mga nakaraan, at ano yung pagkakataon ngayon, matutuwid na natin. So, yun yung ginagawa ng grace. Next slide. Next slide. What must we deny? So, yan. Sabi, kailangan humindi tayo saan? Saan tayo hihindi? Sa ungodliness at worldly desires. So, sa ungodliness, ibig sabihin ng ungodliness, tingnan natin ulit yung Titus 2:11. Sabi rito, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ng pamumundong pamumuhay at damdaming makalaman. So, ungodliness, worldly desires, makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Yan. Anything, ano ba yung ungodliness? Anything, kahit ano, na ini-ignore or nare-reject ang Diyos sa buhay natin. So, paano mo ngayon malalaman yan kung kulong ka sa karunungan? Diba? Kaya nga buti nandito ka ngayon. At ini-specific ng mga preachers dito kung ano yung mga ginagawa nating mali. Diba? Kaya, ginagawa ko yan. Ang sakit yan. Ang sakit sa pandinig. Ang sakit. Nasasaktan ako. At least, yun. Nalaman mo na. Flesh na nasasaktan sa'yo. Huwag ka nang magkaroon ng pride. Okay? Niiligtas ka na ni Lord. Ginagamot ka ni Lord, ibig sabihin. Pinapakain ka ng kanyang salita, mahal ka ni Lord. Ang gagawin mo, yakapin mo yun. Buhay yun. Mga kapatid, hindi yun hindi yun yung magda-down sa'yo. Bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan eh. Diba? Kaya yung iba, minamasama yung masakit na magtuturo. Oops! Tandaan ninyo, ganyan din yung ginawa ni Jesus Christ. Masakit din magtuturo si Jesus Christ. Pero anong layunin ni Jesus Christ? Para ba pagmukha yung masama yung tao? Hindi, para mailigtas niya, di ba? Baliktad. Diba? Kaya ngayon, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Every time na makakarinig ako ng salita ng Diyos, ibig sabihin, binibigyan ako ng buhay ni Lord.
Ibig sabihin yun, mahal ako ni Lord. Di ba? Positive mindset. Kaya naman kasi talaga yan. Kaysa, lolokohin ko kayo rito, sasabihin ko, ligtas na kayo kahit anong gawin ninyo. Di ba? Uuwi tayong lahat, nababalik sa mga dati nating buhay. Buhay na magpapahamak sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo nakakain talaga ng salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng buhay. Diba? So, ganun. At yung worldly desires, mga mundong nasa, mga kapatid, 1 John 2:16, alam natin yan. Sige, pakibasa nga natin yun. 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laban, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Oh, nasa ng laman. Cravings. Nasa ng mga mata. Uy, gusto ko yun. At pagmamalaki sa mundong to, ano yung mga kayabangan? Hindi galing kay Lord, hindi galing sa Ama natin yun, kundi sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, iwasan natin yung ganitong klaseng bias. Pag may nakita tayong mayaman, huwag natin hangalagad. Ang mayaman, hindi para tratuhin mo ng mabuti, tatratuhin mo yung isa, may pera. Sa isa, walang pera, magkaiba na yung trato mo. Mga kapatid, yung mga ganyan nga, hindi galing sa Ama yan. Diba? Yung nasa ng mata, may nakita ka, gusto ko noon. Doon mo na patunayan na, yung mata mo, wala sa spiritual, nasa material. Doon pa lang, bagsak. Nasa ng laman, inuna mo yung flesh. Flesh ko kasi ganito eh. Ayun yung mga katwiran ng mga, sorry sa word artist. yung mga taong, sabihin natin mga kriminal. Nakaramdam sila ng nasa matinding pagnanasa. Sinunod nila yung laman nila. Nagkasala tuloy sila. Isa pa, pagmamalaki sa mundong to. Ano yung pagmamalaki mo? Sikat ka? Mayaman ka? Hindi galing kay Lord yan. So, dyan tayo iniiwas ng Panginoon. Yan yung worldly desires. At syempre, mas maganda na gawin nating aral ang ating sarili patungkol sa mga yan. Possible kasi na may mga Christians nga pero may worldly desires. Umiiral ngayon yan mga kapatid, lalo na yung mga prosperity gospel. Isang tunay na Kristiyano kung meron kang limousine, kung meron kang Ferrari. Isang tunay na Kristiyano kung meron kang magandang bahay, kung successful ang karir mo. Meron mga ganyan mga kapatid. Ang sarap pakinggan nun. Pero dyan tayo pinag-iingat ng Lord. Kasi hindi galing yan sa Kanya. Galing yan sa sanlibutan. So, blessed tayo lahat dito ngayon. Siya sa atin natin, ano ba yung itinatayo natin ngayon sa ating mga buhay? Galing ba kay Lord yan? O galing sa mga mundo yan? At pagkakataon na natin para iwasan yung mga galing sa world. So yan mga kapatid. Worldly desires and ungodliness. So, mahal ba natin si Lord? Iiwasan na natin yung dalawang bagay na ungodliness and worldly desires. Yan. Sikapin natin i-research yung mga ungodliness and worldly desires sa ating bahay. Pag uwi natin, pwede natin ilista, no? Ano kaya? Ano ba yung mga worldly desires? Ginagawa ko pala to. Magkakasala ako kay Lord. Sorry Lord. Ano ba yung mga ungodliness, worldly desires? Ito pala yun. At syempre, tutulungan pa tayo ng salita ng Diyos. Basahin natin yan. Tutulungan tayo ng mga gawain. Kagaya ngayon, nagiging specific kung ano ba talaga yung mga bagay na yun. At sa next time, iiwasan na natin. So next slide. Next slide. Yun, question. What worldly desires are still holding you back? Ano ba ang patuloy na pinangahawakan mo pa rin na mali sa Panginoon? Ano ba yung mga ungodliness na yan na meron ka pa? Meron ka pa bang galit? Meron ka pa bang inggit? Meron ka pa bang yabang? Meron ka pa bang pagmamataas? Are you allowing grace to correct and discipline you? Hinahayaan mo ba na yung habang ng Diyos? The Holy Spirit?
kinokorek na i-correct ka, na i-disiplinahin ka, o nilalabanan mo? So ano ba yung mga pumadlang pa sa'yo? Para maabot mo yung kaganapan mo. Diba? Ano ba yung mga kahinaan mo pa ngayon? Katulad ng isang mayamang binata, nasunod niya daw lahat ng kautusan. Pero hindi niya na-overcome yung pag-ibig niya sa yaman. Diba? Tayo ganyan. May mga strengths tayo. Siyempre, meron din tayong weaknesses. Okay? Magaling tayo sa bagay na to, pero mahina tayo sa ganito. So ano ba yung mga kahinaan na yan? Ano ba yung mga laman na yan? Na patuloy ka pa rin hinahadlangan. Yan ba ay pag-communicate mo sa ibang tao? Okay? Hindi mo ba kaya magpag-uusap sa ibang tao? How about grudge? Meron mo bang galit sa man love sa ibang tao? Are you willing to forgive na? Are you willing to forget na ang lahat ng mga bagay na yan? At mag-focus ka na sa grace ni Lord. At i-apply mo yan sa iba. Yun, dyan tayo tinatawag ng Panginoon. At blessed are we kung gagawin natin yun. Sabihin lang yan, tinutularan na talaga natin sa Panginoong Jesus. Inagaya na talaga natin siya. Nagpapa-under na talaga tayo sa Panginoong Jesus natin. So yan. So next slide. Next slide. Point 3. Grace instruct us to live right. Yung habag, tinuturuan tayo mamuhay ng tama. And to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age. Ang matinding pagsubok din yung present age, mga kapatid. Kasi ngayon, yari ka na kasi ngayon kung mahirap ka pa rin. Yari ka sa mga mapanghusgang kapwa. Yari ka sa mga mapanghusgang kapwa kung hindi ka susunod sa pattern ng buhay nila. Diba? Masama ang mundo ngayon. At kung nagpapakabuti ka, yari ka sa mga maririnig mo sa kapwa mo. Ganun po yung present age ngayon, mga kapatid. Ang uso na ngayon, ang trending ngayon, magpakasama. At ang masama pa nun, yung inaakala nilang masama, mabuti. Diba? Napaka-tricky. Napaka-mapanlim lang. Hindi mo malaman kung anong mabuti at masama. Diba? So, dyan tayo ngayon. Ini-instruct ng habag ng Panginoon. Mamuhay ka sensibly, righteously, and in a godly manner. I-discuss natin yan sa next slide. Next slide. Yan, sensibly. How we should live, point 3a. Meron kang self-control. Living with discipline, not driven by emotions or fleshly desires. Okay? Hindi ka nakabase sa emosyon mo. May problema. Teka lang. Pag may problema dumating, at pinanghihinaan ka ba ng loob? Nakakamba ka? Hindi ka kikilos bakit sa ganyan. Bagkos, dapat meron kang self-control. Huwag ka munang OA. Okay, huwag mo munang pangunahan. May problema ka? Di ba may Diyos ka? At alam mo, pag may Diyos ka, may mahihingihan ka ng tulong. At alam mo, pag ipinanalangin mong magtagumpay, pagtatagumpay ka, huwag ka muna maging OA. Huwag ka, kumalma ka muna. Be calm. Be calm. Pag may mga nangyayaring unusual o hindi maganda, kumalma ka. Self-control. Kapatid. Hindi ka kagaya ng mga taga-mundo. Taga-mundo. May anxiety, nade-depress pag may problema. Hindi ka na dyan. Binibigyan ka na ni Lord ng pag-asa, lakas ng loob. Kasi, mahihingian mo naman siya ng tulong at magtatagumpay ka. Ganyan mamuhay, sensibly. Hindi ka nakabase sa emosyon mo kasi laman yun. Okay? At ang isa pa, yung puso natin, mapanlil lang yan. Mapanlil lang yung puso ng tao. So ganyan, mamuhay. Sensibly, self-control. So ipag-pray natin palagi, meron tayong ganyan. Para talaga tayo, mamuhay talaga tayo under the grace of God. Pangalawa, righteously. Living in fairness, patas ka, honest ka, at may integridad ka sa in our relationships. Integrity, napaka-loaded word yan. Mabigat yung salitang integrity. Ito yung gagawin mo yung tama kahit walang nakakita sa'yo. Hindi ka nagpapakitang tao.
gagawin mo yung tama kahit walang pupuri sa'yo. Okay, gagawin mo lahat yun kasi merong hindi nakikita ng tao na nakakita sa'yo, which is our God. Diba? Yan yung integrity. Hindi mo hangad na mapuri ng ibang tao. Bagkus gagawin mo yung kalooban ng Diyos kasi kalooban niya. Hindi para to show off. Hindi para magpakitang gilas. Yan ang integrity. Pagkatiwalaan ka ng pera, ikikip mo yung pera. May darating na problema sa'yo, ikikip mo. Pinagkatiwala sa akin ni Lord to. Pag-iingatan mo to. Parang gano'n. Diba? Gagayat sa atin, pinagtiwalaan tayo ng buhay. Dapat patunayan natin ang pagkakatiwalaan natin yan. Diba? Living in fairness. Wala ka ng bias. Wala ka ng papanigan. Wala ka ng tatangkilingin. Kasi alam mo na pala, love ni Lord ang lahat. At kasama ka dun. At sabi ni Lord, love your neighbors as yourself. So, kaya mo bang gawin yun? Can you do that? Sasabihin mo na ngayon, yes, I can do that. By the strength of God, by the love of God, by the grace of God. Yun yung titignan ko. Yung grace ni Lord. Para magawa ko itong bagay na ito. Hindi na ako mag-expect ng balik sa akin. Mahalaga, love ako ni Lord. Ano yun? Diba? Ganun lang na simple. Righteously, no? Honest. Siyempre, maging honest na tayo sa isa't isa. At siyempre, godly. Living in devotion to God. Making Him the center of our lives. Priority natin si Lord. At kung i-assess natin ang ating mga sarili ngayon, napaprioritize ko ba si Lord sa lahat ng aking ginagawa? Parang hindi Ngayon, pagkakataon na natin. Kasi hindi pa pwedeng tayo Christians, pero alipin pa rin tayo ng kasalanan. Alipin pa rin tayo ng ating mga sariling damdamin. At kung i-assess natin ang mga sarili natin ngayon, siguro, bababagsak tayo. Hindi natin talaga masabi, no? Na tayo ay 100% kay Lord. Pero, ngayon na nga, pagkakataon na natin yun, na ituwin ang mga mali nating ginagawa. Living in devotion to God yan. Ibig sabihin, kaya mo sumuporta sa lahat ng gawain ng Panginoon. And I'm guilty of that. Hindi na ako nakasuporta sa lahat ng gawain ng Lord. Sabihin, mali na sa akin yan. Mag-i-excuse ka, alam naman ni Lord lahat eh. Sipin mo, pag yung attendance mo sa church, na-apektuhan, kahit pa bali-bali rin, meron ng problema nyo. Kasi ibig sabihin, si Lord hindi mo na napaprioritize. Na-apektuhan ka ng mga problema mo sa buhay, sitwasyon mo, ang sarili mo, sama mo pa ng bulong ng kaaway, pagmamanipula ng ibang tao. Di ba? Ibig sabihin, meron ng problem. How about yung pagbabasa mo ng Bible? Daily mo ba nagagawa araw-araw? Hindi Araw-gabi? Sa araw, oo. Sa gabi, hindi. May problema na dyan. How about your prayer life? Nakapag-pray ka ba? Araw-araw? Araw, tanghali, gabi, every time? Hindi may problem dyan. May problema ka na. May problema ka na kapatid. Kailangan mo lang agapan yan. Kasi ang problema hindi inagapan, lalala. Diba? Tama? Yun po mga kapatid. Kaya, devotion to God. Devotion to God. Like Abraham. Ano ulit ang ginawa? Forgot ang sarili. Kinalimutan yung sarili. Okay. So yun. Parang si Lord. Diyos, kinalimutan niyang Diyos. Siya. Naging tao. Diba? Ganun lang simple. Ganun lang simple, ma'am. Living godly. Kasi una sa lahat, si Lord gumawa nun. Hindi yan ipapagawa sa atin kung hindi mo na ginawa ni Lord. Parang tayo, masabi natin na talagang tutularan natin ang Panginoon. Masabing anak talaga tayo. Ganun yung mga kapatid, no? So, living by the grace is living sensibly or with self-control, righteously, may integrity ka, nakabase ka na sa mabuti,
No? Yung mabuti, ginagawa mo ng mabuti yung masama. At godly, may devotion ka na talaga sa Lord. Sentro mo na talaga siya sa buhay mo. Na wala ka ng pakialam sa sarili mo. Diba? Kahit pabayaan mo na ang siyang sarili, huwag lang si Lord. So yan, dyan talaga tayo tinatawag, mga kapatid. Mahirap na buhay yun. Pero kagaya nga ng ating inspirasyon, buhay kasi yan. Katumbas yan, eternal life. At, bibigyan ko pa kayo ng pampagana. Mabilis na lang yung oras, mga kapatid. Ano na lang yung titiisin natin, mabilis na lang naman yung oras. Amen? Amen. Ang ngayon ay ngayon. Hindi ang ngayon ay bukas. Ang ngayon ay hindi next week. Ang ngayon ay ngayon. Don't worry, mabilis na nga lang yung oras. Ilang taon na lang ang ating titiisin. Makakasama natin si Lord. At meron tayong confidence sumarap sa Kanya. Diba? Kung may gagawin tayong action, ngayon. Okay? So yan ang how we should live. Next slide. Point 3B, the challenge, living in the present age. The world around us promotes self-indulgence. Puro sarili ang pinapaligaya. Materialism, na-focus sa material na bagay. At moral compromise. Ano yun? Moral compromise, hindi mo pinapangatawanan yung tama. Ito yung verse na kung saan, alam mo na nga tama, yung pag ginawa pa rin yung mali. Nakakompromise yung morality mo. Kunyari, alam mo yung tama. Ito yung gusto ni Lord. Kaso, pag sinunod mo si Lord, may masasacrifice sa'yo. Minsan, baka mapahiya ka. Yung sarili, yung pride mo. Kunyari, tama kang magpatawad. Kaso magmumukha akong kawawan. Magmumukha akong weak. Ayoko, ako yung lalaki. Di ko pwedeng apakan. Ako ng sinumang tao. Doon, ako-compromise ka na. Ha? Ano ba? Giving. So pero, sige natin. The Spirit, sabi sa'yo, bigay mo na yan kay Lord. Yung pera mo na yan. Kaso, mamaya, wala na ako. Nakakot ba? Walang nakakita. Ganun lang yun. At marami pang sitwasyon. Di ba? Pero pray natin kay Lord na malaman natin yung mga specific situation na yan para maagapan natin. Moral compromise. Di ba? Ano ba sa isang judge? Magkakatol ng tama. Kasi nabayaran ng pera under the table. Hindi niya nagawa yung tama. Parang ganun din sa atin. Magagawa na natin yung tama. Yun yung iniisip natin. Kaso nasuhulan tayo. So yun yung iwasan natin. But grace empowers us to live differently. Yan na ngayon ang kaibahan. Meron na tayong habag ng Diyos. Ayun yung nagpapalakas sa atin para mamuhay ng iba. Nataliwas sa pamumuhay ng mga makamundong tao. At even when surrounded by temptations, kagaya ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 4, napapalibutan na siya ng lahat ng uri ng tukso. Pero napagtagumpay niya yun. Kagaya namin ngayon, napapalibutan tayo ng maraming tukso, pagsubok. Diba? Pero yung mga yan, beatable. Kayang talunin yan. Nasa atin na lang kung gusto namin kainin. So, ang summary, may summarize natin, ang hadlang lang talaga ay ang sarili natin. So, yan. Next. So, ang question dito. Does your life reflect self-control, righteousness, and godliness? Yung buhay ba natin, nakakitaan ba tayo nang mayroon tayong self-control? Hindi na ba tayo magalitin, emotional, sensitibo? Tayo ba'y righteous na? Tayo ba'y godly na? Hindi ba natin masabing yes? Siyempre, pag sumikapan na natin kung hindi natin masabing yes. Diba? Kagaya ng faith. Kung faith na walang gawa ay patay. Diba? Kaya ngayon may gagawin na tayo. Kasi alam natin hindi natin papayagan na yung faith natin ay patay. Kaya may gagawin tayo ngayon. Are you standing firm in this present age or conforming to its patterns? Ibig sabihin,
Yung mundo ba na ito na ating kinatatayuan? Naninindigan pa ba tayo sa salita ng Diyos? O nadadala na tayo ng daloy ng mundo? So yun, yung mga tanong na yan, yun yung kailangan natin maging klaro yung mga sagot yan. Next slide. Next slide. Ayun, so balikan na lang natin, Titus. Yun yung conclusion natin. Yung same verse na yun. Pakibasa na ulit natin yun. Titus 2 verse 11 na doon. Titus chapter 2 verse 11 to 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Tutukan na lang natin. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Verse 13 yun. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, Jesus Christ, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, lahat tayo. Ito ang nagtuturo sa atin, yung grace na yun. Sino yung ito? Ano yung ito? Yung kagandahang loob ng Diyos. Anong tinuturo? Upang talikuran ang makamundong mamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ano yun? Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Kagaya ng nagawa natin ngayon. Ginawa sa atin ngayon ni Lord. Huwag mong hayaang hamakan kanino. Kaya yung mga kapatid, ang dakilang araw, wala nang ibang dadakila sa araw ng kundi sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun na yung pinakadakilang araw. Hindi yung birthday, hindi yung ating anniversary, hindi. Pinakadakilang araw, Christmas ba? Na December 5. Ano pa yung dakilang araw? Mga pagdiriwang, seremonyas. Hindi. Ang dakilang araw, pag dumating na ang ating Panginoon. At syempre, mag-focus tayo sa word na habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. So, inaasahan ba natin ang pagbabalik ng Panginoon? Amen. Ang sagot ay amen, ibig sabihin, meron tayong ginagawa. Inaasahan natin eh. Ibig sabihin, meron kang ginagawang paghahanda. Di ba? Parang darating na yung birthday mo, naghahanda ka na. Naghahanda ka ng expenses, naghahanda ka ng mga susuotin. Diba? Parang kasal mo, naghahanda ka ng requirements, naghahanda ka ng financial sa venue, bahit sa preacher, bahit sa pastor, sa pare. Ganun lang, babalik na ang ating Panginoong Jesus. Ano pa ba ang ginagawa natin? At tamang sagot, naghahanda. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos na pagbibigay ng kanyang habag sa atin as well as pagkakataon. Kaya, sandali tayo manalangin. Lord, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Holy Spirit, sa opportunity na to na kami makorek as well as mabigyan ng pag-asa. Binibigyan mo kami ng mga sakit na salita. Ngunit ang katumbas nito ay buhay. Katumbas nito ay pagkain ng aming kaluluwa. Palalakasin kami nito sa mga problema at sitwasyon na makakaharapin namin. At bibigyan kami ng buhay na walang hanggan pag dumating ka na. Ang mga salita mong ito ay aming pinagpapasalamat ng gusto, Panginoon. Dahil kahit masakit ito, Lord, ito yung nagliligtas sa amin. At ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. At hindi kami nawawalan ngayon ng aming pag-asa, binibigyan pa kami ng lakas ng loob. Kaya purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Gabayan mo kami, pagtagumpayin sa lahat ng pagsubok, sitwasyon. Tulungan mo kami, O Lord, na yung mga weaknesses namin, lahat ng mga mali naming nagagawa, ay mapagtagumpayan na namin, Panginoon. At mamuhay na kami ng malaya sa kasalanan. Mamuhay kami ng
punong-puno ng pag-ibig at puspos din ng kagandahang loob, kagaya mo, Panginoon namin, na puspos din at punong-puno ng kagandahang loob. Purihin ka, O Diyos, sa pagkakataong ito. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman, Panginoon. Kaya sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri para pagsamba sa pangalan ni Jesucristo namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen.